Isang kaugalian, mga kapatid, ng mga Hudyo o mga Israelita doon sa Palestina, kapag may ikakasal, malayo pa ang kasal, nagpapadala na ng imbitasyon sa mga piling-pili na mga inanyayahang tao. Pero sa imbitasyon ito, hindi doon nakasaad kung kailan mismo ang kasal at anong oras. Di katulad ng mga invitations natin, kompleto lahat ng mga taong inanyayahan doon. May araw, may oras, saan ang reception, lahat ay nakatakda, nakasulat. Kapag malapit na ang kasal, saka lamang pinababalik yung mga nag-aanyaya upang i-remind yung mga inanyayahan sapagkat ito'y isang napaka-espesyal na pagkakataon, kaya dapat lamang pumunta ang mga inanyayahan. Maliban dito, lahat ng inanyayahan ay pinagagawa ng isang damit na pangkasalan. Tayo pag nagpapakasal, may motif naman. Kung pula, kung green, kung fuchsia pink, old rose, iba't ibang kulay ang motif ng mga isinusuot sa kasalan. Pero karaniwan, meron tayong parang uniform na magpapakilala ng yung kasal na yan, ang motif ay old rose kasi lahat naka-old rose. Kung barong, barong. Kung Amerikana, Amerikana. Sabihin, ginagastusan talaga ng may pakasal. Sinusukatan yung mga taong dadalo. Kaya nakakahiya naman kung biglang on the spot, nung araw na, kung ano-ano nang magiging dahilan ng mga tao. Dahil ito'y pinaghandaan, nakakahiya sa may pakasal. Parang ito'y isang insulto. Dahil ikaw ay tinuturing na napakahalagang bisita, ipinagpatahi ka pa ng damit, tapos di ka pa rin pala pupunta. Dahil abala ka sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, at samot-samot saring kadahilanan upang hindi ka makadalo sa mahalagang piging na ito. At ang handaan ay talagang nag-uumapaw sa dami ng pagkain, alak at masaya. Sino bang hindi masyasyahan kung sagana sa lahat ng bagay ang kasalang ito? At ito, mga kapatid, ang inilalarawan at sinasalamin ng piging na inihahanda ng Diyos para sa atin. Ang imbitasyon ng Diyos ay hindi sa isang pisikal na kasalan na sagana talaga sa pagkain, kundi sa isang piging na pang magpakailanman. Kaya doon sa kasalan, nang lumabas ang hari at nakita na mayroong hindi mga nakadamit pang kasalan, parang mga intruder, kumbaga, pinalabas sila at ipinapatapon sa labas, tinapon sa labas. Hindi dahil istrikto sila sa dress code, kundi ito'y sumasalamin na dahil napakahalaga ng dignidad ng kasalang ito, importante ang daladalang saloobin ng taong nandoon. Dapat ay malinis ang kalooban ng tao, hindi lamang sa panglabas maganda ang niyang kasuutan, kundi maganda rin ang kanyang kalooban. Kaya nga dapat ito'y pinaghahandaan. Otherwise, kung di ka nakadamit pang kasal, kung ang motif ay pula at hindi ka nakapula, you don't belong. Parang hindi ka nakahanda upang makipagpiging at magsaya sa kasalang ito. Pero ano nga ba, mga kapatid, ang ipinararating na mensahe sa atin ng Ebanghelyong ito at mga pagbasa? Kung tatanungin natin si San Pablo Apostol sa ikalawang pagbasa, ang sabi niya, nasanay na siya na mamuhay
sa hirap at sa ginhawa. Ang kasalatan at kaginhawahan ay naranasan na niya. Ang kasiyahan at kaginhawahan at kalungkutan ay kanyang mga buhay na karanasan sa kanyang ginagawang apostolado sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Subalit, ang mga bagay nito ay isang paghahanda niya sa isang dakila at malaking piging na inihanda ng Panginoon. Kaya para sa Kanya, parang ito lamang ay isang paraan, bihikulo, upang makarating siya sa piging na inihanda ng Panginoon. Hindi na baling maging salat o magutom siya, usigin siya, makaranas ng ginhawa. Ito'y bahagi ng pagpipiging natin sa lupa. Pero kapag tayo nakarating na sa totoong piging na inihanda ng Panginoon, wala na, sabi ng unang pagbasa, wala nang hirap, dusa, kalungkutan, at kamatayan. Dahil ang piging na ito'y ang piging na pang magpakailanman na inihanda ng Ama dahil ikakasal ang kordero, walang iba kundi si Jesucristo, the wedding of the Lamb, para sa ating nakapakanan si Jesucristo. Kung kaya, ang tanong mga kapatid, paano nga ba tayo makapaghahanda upang maging kapakikinabang ang piging na ito? Sa totoo lang, itong Eucharistia is already the vision of the eternal banquet that the Lord has prepared for us upang dito'y kumbagay mag-practice na tayo. Kung marami tayong mga dinadala ditong kalungkutan, kabiguan, kasiyahan, joys and sorrows, yun ay normal. At yun sana'y naging daan upang mas makita natin sa pagpipiging natin ngayon sa gabing ito ang galaw ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung hindi yun mangyayari, paano natin maihahanda? Ang damit ay mahalaga kung yung mga tao sa kongreso, mga nakabarong, long sleeve, naka-Amerikana, magagara ang damit sa kanilang pagtatrabaho. Sa simbahan din, meron din naman tayong dress code. Pero mga kapatid, mas mahalaga sa pag-iimbita ng Panginoon, hindi lamang yung ating panglabas na kaanyuan, kundi ang kaanyuan ng ating kalooban. Ang mga pinagdaraanan natin ay paparaan ng conversion, ng penance, at pananalangin upang pagdating natin sa piging na ito, sa Eucharistia, handa ang ating kalooban na makinig, akapin at tanggapin ang salita ng Diyos, tanggapin si Kristo ng buo sa ating puso sa Eucharistia, at tayo makasamba at makapanalangin na may katapatan at sinseridad sa Panginoon. Kaya mas mahalaga ang paghahanda ng ating kalooban. Tinatawag nating interior disposition. Yun ang mahalaga. Kung malinis ang ating kalooban, na ihanda natin ito, mas dumadaloy ang grasya ng buhay na walang hanggan sa atin. At kung ito ay palagi natin pinapractice, yung mga palasimba, para na rin tayong unti-unting nakatitikim ng luwalhati ng piging na pang magpakailanman. Kaya kung may concern mga kapatid, ang Ebanghelyo at ang Panginoon sa mga pahayag ngayong gabi, nais niya na mapagtanto natin na tayo ay mga naghahanda lamang patungo sa isang maringal, sagana, walang kaparis na piging. Dahil ang piging na ito ay ang pakikipag-ugnayan, pakikipagkaisa natin sa Panginoon, na inihandang tanggapin natin sa maluwalhating kaanyuan si Jesucristo at tinapay at alak sa Eucharistia, at matanggap natin siya dahil siya nag-alay na kordero ng kanyang pag-ibig sa ating lahat.
Sa ganoon nagaganap ang kalooban ng Diyos dahil siya ang may papiging, siyang tumawag sa mga tao. Sa isang banda, mga kapatid, yung mga hindi tumanggap, yung mga inanyayahan na nirefuse ang pagdalo, marami silang mga concern sa buhay. Normal naman yan na meron tayong mga trabaho, mga pinagkakaabalahan. Pero kung matagal pa inanyayahan ka na, sana ilalaan mo na yung araw na yun. Sa atin naman sa simbahan, alam naman natin kapag linggo o ganitong Sabado ng gabi, ito yung date natin sa Panginoon. Kahit anong ating ginagawa dahil mahalaga ang dignidad ng pagdiriwang na ito, lalo ang nag-aanyaya, ang Diyos na nag-aanyaya sa atin. Kung tayo pupunta sa Malacanang at makikipagtagpo sa mga dignitaries ng ating pamahalaan, ilalagay natin sa kalendaryo ang date na yun at maghahanda tayo ng bagarang damit. Bakit hindi natin pwede itong gawin sa nag-aanyayang Diyos sa atin? Yan ang katwiran, isinusulong ng Ebanghelyong ito, mga kapatid. Kaya nais ng Diyos na makita natin ang mga prioridad natin dahil kung meron mang magdadala sa atin sa totoong buhay, galak, at walang kamatayan, na sitwasyon sa buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang korderong inialay sa hapag na ito na patuloy nating tinatanggap tuwing tayo magdiriwang ng piging ng buhay, piging ng Eucharistia at pasasalamat sa korderong nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya sa diwa, mga kapatid, ng pasasalamat, ipagpatuloy natin ang pagdiriwang na ito at tayo'y mag-look forward na may mas magandang piging pang naghihintay para sa atin. Sa mga pagkainan natin sa bahay, kumisan wala tayong ulam, hindi masaya at masagana ang ating mga paminggalan at mga kainan, pero sa hapag na inihahanda ng Diyos, lahat ay bubusugin sapagkat sobra-sobra, labis-labis ang inihahanda niyang galak sa puso ng tao na tumatanggap sa Kanya.